Hello, hello, hello everyone! As promised, nandito at nagbabalik ang ating kasama sa 20%, ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Walang iba kung hindi si Miss Vicenta Vicky Hombre Bueno. Gandang hapon, mga lolo't lola. Sabay tayo. Let us praise the Lord And give Him thanks. So salamat naman, Vicky, at pinagbigyan mo kami na ituloy ang ating masayang kwentuhan. So naalala niyo, Lolos and Lolas, last Monday, kakaiba ang kanyang mga pangarap, kakaiba ang kanyang mga laro. Ang laro niya, ano yan, pulis-pulisan, karate-karate. Pero ang medyo kakaiba doon ay yung tumutulong siya sa pagpapakomunyon. So bata pa lang ang laro niya ay mag-assist sa pare. And eventually nga, naging katikista at naging teacher. Pero ang nakakaligalig doon, sabi ng bata, ikaw ang teacher niya sa Diyos. Wow! Kaya yun ang nakatulong at nagbigay ng pag-asa para mas mabuhay pa ng tapat para sa Panginoon. So ngayon gusto ko ibahagi sa inyo sa Proverbs chapter 13, verses 12 to 14. Hope deferred makes the heart sick, but a longing fulfilled is a tree of life. Whoever scorns instruction will pay for it, but whoever respects a command is rewarded. The teaching of the wise is a fountain of life, turning a person from the snares of death. So maganda to, Miss Vicky, pagka daw na antala, no, yung pag-asa, medyo yung puso ay masusugatan o hindi magiging maayos ang kalagayan ng puso. Kaya bilib ako sa iyo dahil nung nangyayari lahat yan sa buhay mo, nung kabataan ka, di ba, hindi ka nawawalan ng pag-asa. Parang tuloy-tuloy lang ang buhay sa iyo. So ngayon, Vicky, pagkwentuhan natin, tuloy pa natin yung memories mo about lay force. Pero bago yan, kailangan mo nang mag-age reveal. Dito po sa 20% program, hindi po gender reveal. Hindi rin status, no, reveal. Kundi age reveal tayo. Kung okay lang sa'yo, time to reveal your age. Well, okay lang naman po sa akin. Ako po ay 63 years old na. Wow, let us praise the Lord. And give Him thanks. Grabe naki-praise the Lord tayo doon sa 63. Kasi sa itsura mong yan, parang hindi naniniwala ang lolos and lolas natin na naabot mo na yung retirement age. Nung bago ako mag-retire, tapos sasakay ka ng bus, mga ganyan, ng Egypt, sabi ko, senior po. Hindi po. May ID po kayo? Baka hinahanap student ID sa'yo. Sabi ko, ito. Minsan nahiya na rin ako kasi nagtitinginan yung iba. Hindi pa po ganun kaputi yung buhok. Kasi noon kaya ko pang kulayan ng ng itim. Pero nakakatuwa ang journey natin, no, Miss Vicky. Biruin mo, in 1997, kung pipick upin ko na yung sinabi mo last Monday, yung una pa lang tayo nagkakilala, nag-apply ka na. Parang alam mo na ano yung future mo na, lay force ako At kahit nagbibiroan lang tayo, you've been a part of lay force. Naging pamilya ka talaga ng lay force at marami ring naging bunga, no? Ang pagkakaibigan na yan, yung relationship with lay force. At ang panalangin namin lagi, kami naman ay nakikiraan lang, no? Doon sa inyong school community. Kayo ang naiiwanan doon. Sana yung mga naitatanim, na ihahasik na mga binhi, sana nakatulong, no, para maging mabuti din ang inyong mga estudyante. So ilan taon ka tumagal sa Notre? 27 years, isipin nyo, nung mag-retire ako. 3 years na lang, kalahati na ng taon ko nasa Notre Dame ako, ganun. So 27 years yun. So yung 27 years na yon, marami ka ring nakitang mga bata na naging pare. Meron ka bang ganong karanasan? Meron po. Actually tuwa ako kasi nag-research ko nung mag-50 years ng Notre Dame, tinuruan kami na mag-research ng mga estudyante na naging pare. Kasi tuwan-tuwa kami, pinuntahan namin isa-isa sila. At yung ibang pare na galing ng abroad, pagpunta nila sa office namin, nagsasabi sila na naka-attend sila sa lay force, yung mga ganun, masaya daw pag may retreat.
Wow. At yung iba naman na hindi naging pare, nagsasabi na, sabi ko nga sa anak ko, dapat excited sila pagka-retreat and recollection dahil yan ang inaabangan namin. Wow naman. Kasi iba din yung ang treatment kasi ninyo sa mga bata. Masaya sila eh. Kuya ang tawag, ate ang tawag, di ba? Nagdadasal ka na, bigla ka nagkaroon ng ate at kuya na nagmamahal sa'yo. Yun ang maganda doon, eh, di ba? At salamat dahil pinagkatiwalaan nyo rin kami. Kaya naging partnership talaga yan. At sabi mo nga, hindi lang sila naging professionals, marami rin sa kanila ay naging pare. Opo. May isang particular ka ba na pwedeng banggitin na naging pare, na bunga na ng iyong pag-aalaga sa Notre Dame of Greater Manila? Opo, isa sa mga nakadalo sa inyo ay si Father Lawrence de Guzman o MI. Ang iba kasi nasa seminary pa eh. Ongoing pa. Ongoing. Oo. Oo. So we continue praying for them. Ayun. Hindi ko maalala sa dami eh. Pero meron naman na naging madre. Ayan. Naging madre na empleyado na naka-attend din sa inyo. Oh. Si Sister Mary Christian Ida Almahano. Pink sister yun, Ate talaga? Gaines. Oo. So saan siya? Saan siya ngayon? Anong Nasa kumbento? Baguio po siya. Baguio. Talaga. So dati muna siyang teacher. Dentist siya. Oh, dentist. Tapos dentist ng school. Yes, dentist ng school. Okay. Tapos, meron kasing, ba't ba hindi ko naaalala yun? Dapat pala, pina-assignment mo yun sa akin, Ate Gaines. Sa dami kasi. Madami naman talaga. Madami talaga po kasi maraming naging pare. At patuloy namin silang ipinagdadasal. Kaya nga meron kaming, kaya napilitan nga ako sumali sa vocation ministry, Ate Ayan. Gaines. Sige, paliwanag Oo. mo sa amin. Paano ba yung vocation ministry na yan? Ayan, actually, nung naghahandle ako ng mga altar servers, sinabihan ako ni Father Irvin Morastil o MI, sabi niya, ay nako, Ate Vicky, total marami ka palang alagang mga batang lalaki na nagsasakristan, mag-join ka ng vocation ministry para madala mo naman sila dun sa magandang bokasyon. Parang ganun ba? Di sige, join naman ako. That was 2009. So, So, hindi ka pa retired niyan? Di pa. Hindi pa, oo. Di pa, 2009 yun. So, nag-member ako ng vocation ministry. Doon ko nalaman na ang mga member pala doon ay mga kamag-anak ng pare. Oh. Kasi nagsimula ang vocation ministry, sinimula ni Father Mars Andres, OMI. Yung ginather niya lahat ng mga relative na mga OML priest, saka yung ibang hindi OMI priest, maski yung ibang congregation, Madre Manion o Pare Religious, ginather niya yung mga relatives, ginawa niyang vocation ministry na na magpe-pray kayo para maingatan natin ang mga pari. Ang ganda naman. Maingatan natin ang mga may magandang bukasyon. Tama. Ganyan, So, pinagdadasal. Regular po yun. May monthly meeting po. Yun. Pero hindi lang po meeting kasi may kasama siyang, yung sa gathering namin na nagpe-prayer, meron din pong time na kumakain kami. Kasi bahagi po yun ng mission, yung nakikipag-bonding ka sa mga kasama mo. At the same time, may mga paring dumadating na pinagdarasal namin, pati yung mga seminaryan na pinagdarasal namin, pumupunta din sila, not just to eat with us, but to meet with us na meron silang sinishare na bahagi ng buhay nila sa seminary. Yun po. Ganda naman. So, ilang taon, nag-start ka dyan, 2009. Tapos tinuloy mo pa ba yan kahit nung retired ka na? Opo, tinuloy ko siya. Ang nakakatuwa. Kung kailan mo tinuloy, retired na ako. Bigla ako na-assign sa juniors. Vocation Ministry Juniors. Ibig sabihin, nagkaroon kami ng members ng mga kabataan. Oh. Ayun. So, ayaw ka talagang mapuknat, no? Hindi mahinto na kabataan talaga yung kinikater mo. Feeling ko tuloy, bata pa. Marami ba, Vicky, dun sa altar servers na naalagaan mo? Nagtuloy ba sila ng pagkapare? Marami sa kanila ang nagtuloy magpare. Pumasok sila ng seminaryo. Yung iba sa ibang seminaryo, nalaman ko na lang, nandun sila, gano'n. So, marami din sila kasi yearly po, nagkakaroon kami ng, ang tawag dito, yung vocation promotion sa mga schools. It's not only sa school namin, kundi sa lahat ng school na anong tawag dito, tumatanggap sa amin para magbigay ng vocation promotion. So may kasama kaming pare at minsan may kasama din kaming madre. Tapos member ng vocation ministry, sinasamahan po namin sila para na sa ganon,
andun yung pag-assist namin sa mga pare at sa mga seminaryan. So, ibig sabihin, Vicky, ang partner mo dito ay Oblates of Mary Immaculate. Yes, Yun yung Ate. OMI. Yes, Anong Ate Gaines. kinalaman ni Father Eugene de Macenod? Ayun. Siya po kasi si Father Eugene de Macenod, siya po yung patron saint, I'm sorry. Siya po ang nagtatag na Missionary Oblates of Mary Immaculate. Siya po. So naging saint siya. Actually, naging saint si Saint Eugene. Yun yung time na na-permanent ako sa Notre Dame. Wow. That was 1995. So, very significant si Saint Eugene de Macenod. Yes, Ate. Ngayon, yung isang branch, hindi lang mga pare, di ba? Meron ding mga madre. Madre. So, ano naman ang pangalan ng mga madre? Oblates of Notre Dame. Yun naman po ang mga madre. So, yan yung naka-blue? Opo, blue and yellow. Actually, nagkaroon ng Oblates of Notre Dame because of the OMI. Si Father Monjo, saka, naku, kamagalit sa akin ng mga OND. Hindi ko, dalawang kumpare yun eh. Dalawang kumpare. Anyway, so basta sila po ay mula sa OMI na kung saan nagkaroon ng OND para katuwang sa paglilingkod sa misyon ng mga OMI. Pero hindi po doon natapos. Kasi po, nagkaroon po ng Oblate Lay Associates. At doon po ako kabilang. Ayun. Yun po. Yung Oblate Lay Associates naman po, katuwang kami sa pag-promote ng mission, ng education, ayan. Kasali po kami dyan. Basta kung nasan po yung may OMI po, meron pong nandun na mga nag-a-assist sa kanila ng mga OLA, ang tawag, Oblate Lay Associate, OLA po. Ayun. So, Miss Vicky, natupad talaga yung pangarap ng Diyos para sa'yo. Yung nilalaro-laro mo, na may pari kang manika, tapos ito yung nagpapakumunyon, natupad. Kasi ikaw ngayon yung lay counterpart ng OMI. Po. So, ano naman yung MAMI? May office kayo dun eh, M-A-M-I. Ano naman yan? Opo. Ito po yun. Bukod dun sa Oblate Lay Associate, meron po kaming vocation ministry. Magkakaduktong po kasi yan. Ito pong MAMY o tinatag nating MAMI, sila po yung Missionary Associates of Mary Immaculate. Nagsimula po ito sa Cotabato. Feeling ko nasa Cotabato. Oo nga. Tapos po, ang gagawin lang naman talaga nila actually ay sumuporta sa mission ng OMI. Pero dahil sa kagustuhan nila na hindi lang yung action ba na kasama sila. Gusto nila financially masuportahan nila ang mga OMI. So nagkaroon sila ng tinatawag natin na yung mass card, yun, Ate Gaines. Pero sa ngayon, ang MAMI po, meron po silang 5 klase ng pagiging kasapi sa pagiging member ng MAMI as an Oblate Lay Associate. So dapat po kasali sila doon sa bumibili na. May tinatawag sa Mamiverse. Sa Mamiverse, yung may particular na amount na kung saan ito ay mapupunta para sa sa mga mission ng mga pari at sa pagsuporta sa education ng mga kabataan na magpapari. Ganda. Yun po. Tapos yung isa naman, yung Mami Volunteer, na kung saan anytime na kailangan ng, halimbawa may mga pupunta sa mga mission area, magdo-donate or kailangan magbuhat ng kung ano man ang dala namin gamit, tutulong kami sa mga OMI, ganun po. So, nag-a-assist talaga. Nag-a-assist talaga sila. Meron din naman na, nasabi ko na yung verse, yung mga volunteer, ano pa ba yung isa? Meron po mga donor, yun. Ang iba naman po, donor, ang iba naman po, benefactor. Ang iba naman din po yung sa Mami Prayer Partners na kung saan sila po yung katuwang na mga pari na nagdadasal para sa mga gustong magpari at sa mga matatanda ng pari, pinagdadasal din namin. Ayun, ang ganda naman. So, ang ganda nung role ng mga lay. Na ibig sabihin, sa totoo lang tayo nag-benefit sa lahat ng kanilang mission. Correct. Diba? Sila talagang umakay sa atin, ang kaluluwa natin, inalagaan nila. Pero sila, hindi makaka-function kung hindi rin natin aalalayan. At yun yung naging malaking role na iyong ginampanan at ginagampanan pa pang kasalukuyan. Pero nung ikaw ay magre-retire na, para lang nakaka-relate ang lolos and lolas, titos and titas, di ba? Hindi ka ba natakot? Hindi ka ba paano ba yan, naging anxious na, paano na yun? Iba na buhay ko. Dumaan ka ba sa ganon? O very clear sa'yo na you know where you want to go? Actually, nung mag-retire ako, una excited ako eh. Kasi pandemic time.
buti na ng pandemic time nung mag-retire ako. Kasi nauna yung mga friends ko, nakatuwang ko kapag may misa, nandun sila, mag-lector commentator, ganun. Nag-aasa sa akin yung mga friends ko kasi mga member din sila ng organization na kung saan tumutulong talaga sila sa OMI. So katuwa ko, hanggang sa unti-unti ako na lang natira. Ate Kings, parang sabi ko, buti na lang. At least hindi ko masyadong naramdaman. Pero ang po nito, nung retired na ako, kasi before ako mag-retire, feeling ko excited pa ako Pero nung 3 months na wala na ako, hindi na ako nagtatrabaho, malungkot ako. Alam niyo po yung gigising ka na maaga, sanay ka, maliligo ka, gising maaga, aalis ka na, papasok ka. Yun hindi na, kasi retired na nga Oo nga. So, ginagawa ko pa rin. Ate Kings. At hindi ko alam kung saan ako pupunta. Punta ako ng Our Lady of Grace, may maitutulong ba ako dyan? Punta ako ng Mommy Office. Hindi nga nila sineryoso, nag-a-apply ako May kailangan sila empleyado doon, pero syempre retired na ako, kaya hindi naman ako sineryoso. Tapos bumalik ako sa Notre Dame, tumutulong din po ako doon. So nag-offer naman ako ng tulong. So doon ko na-realize na ganito pala pagka nag-retire ka na, yung sanay ka na kumikilos ka. Hahanapin ng katawan mo So, hindi ako nawala ng pag-asa. Ayan ka na naman, talagang palaban ang Miss Vicky. Diba? Pumunta ako ng lay force. At eto maganda, sabi ko kay Kuya Noel, paano ba mag-lay force? Sabi ko, basta attend ka lang lagi ng dito, yung every third Saturday. Sabi niya, ganun ba? Sige, eto na, nakakatuwa. Pero may sinabi kasi sa akin si Kuya Noel. Sabi ni Kuya Noel sa akin, pero Vicky, pag nag-lay force ka, dapat may pinagkakaabalahan ka. Eto na po. Sobrang pagkaabala ko, dumami. Hindi na siya naka-lay force. Alam mo po ba, namingi ako sa Diyos ng schedule. At ang dami kong schedule, kaya nagdadasal ko, ganyan ko kaya si St. Vincent, makapag-bilocate na rin para mga schedule. Sa dami ngayon ang ginagawa mo. Pero hindi naman po ako nagsisisi o wag na lang. Ang lagi ko pong dinadasal kay Lord ay ito. Lord, alam ko hiningi ko sa iyo to pero pwede bang pakiayos mo yung schedule ko? Isipin mo, binigyan ko pa ng assignment ang Diyos, no? Lord, ayusin mo naman yung schedule ko kasi ganito, ganyan. Pero ang maganda nito, yung mga kaibigan or mga kasama ko sa mga samahan sa simbahan, nakatuwang sila sa akin, ready sila na mag-assist kung wala ka ba, o sige, ako yan. Yun ang maganda po doon. O sige, ako muna ngayon sa susunod na schedule, ikaw, no? Nagkikipagpalitan po ako. Wag medyo nag-overlap na po ang aking schedule. Wag niyo po akong gayahin. No? So, ibig sabihin pala, walang retirement, ano? Wala, Ate Mag-iiba lang ang iyong gagawin, pero walang retirement. Kasi you are never tired of doing what is good at laging productive, no? Laging, ito nga, haba ng scheduling di ba? Parang marami mo ng no, pero biglang salamat sa Diyos, may yes na talaga, na isingit na niya talaga sa schedule. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, Miss Vicky, tingnan naman natin, hindi ba dumapo sa isip mo na magkapamilya? Wow! Naisip ko ba yun? Naisip ko din naman, kasi actually, baka naman akala nyo, hindi ako nag-boyfriend. Nag-boyfriend po ako. Nag-boyfriend po ako, Nililiwanag ko po sa inyong lahat. Nag-boyfriend po ako. At alam ko, naging masaya naman po sila sa akin. Wow, sila Parang hindi lang isa sila talaga Opo, pero syempre, sabi ko nga sa kanila, minsan ito na yung plan mo Tapos may plan B ka pa, may plan C ka. Pero hindi mo alam, may plan D pala. At yun na yung plan D, plan ng Diyos. Plan of God. Kaya pala plan D. Plan D. Plan ng Diyos. Opo. So, kahit sabi nga namin, hanap ka pa ng ng APAM dyan di ba? Ang daming papabol dyan. May mga lumalapit, yun. Pero syempre, tinitignan mo din kasi, makakatuwang ko ba to sa paglilingkod ko sa Diyos? Opo. Maiintindihan ba niya na ganito kong klaseng tao? Na parang I have all my schedules na parang simbahan di ba? Magiging kaagaw mo yun sa totoo. Sa totoo lang. Kaya dapat, kung meron mang papadala si Lord sa akin, alam na ni Lord na, ito, katim mo talaga to, pwede to, yung gano'n. No? So,
let God na lang. So sabi ko, So, ibig Lord, sabihin mahal ngayon, ko na. Vicky, at this age and time in your life, are you still open to relationships? Ang relasyon naman po ay kahit kanino, bata man, matanda, 'di ba? Ganun po kasi ang pagkikipagrelasyon ay isang uri ng pakikitungo sa kapwa mo, maging bata man ito o matanda, kapatid mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, kaibigan mo. Yun, ganun po. So, kung pag pinag-usapan natin ay para sa sa relasyon na mag-asawa, ganun. Si Lord na bahala doon. Minsan tatanggi ka, minsan sabi mo, gusto mo, minsan hindi. Bahala na po ang Diyos. Pero sabi ko nga, kung yung iba nga 70 years old, Ate Ging, diba? Oo nga eh. Hindi mo sasabi, no? So, sorry po mga lolo't lola. Bigla pinagpapawisan si Miss Vicky pag love life tayo pinag-uusapan Pinagpawisan ako no? Pero ano naman ang mensahe mo sa lolos and lolas natin na may mga pinagdadaanan din sa buhay pero pwede pang fight talaga na hindi pwedeng dapat huminto ang buhay. Oo, ganito po yun sa mga lolos lola. May naman ako mga kaibigan na gusto nila retired na sila para daw nasa bahay lang sila, basa-basa, upo-upo. Naku, sabi ko, di pwede ako ng ganun eh. Actually, depende po yung kung ano po yung gusto natin sa buhay na mangyari. Ako po kasi, hindi ako pwede nang nakaupo lang eh. Kasi parang boring sa akin yun. Pag nakaupo ako, parang ang pakiramdam ko, wala nang saysay ang lahat. Kaya, sanay yung mga kapatid ko na, magkakasakit ka, lalagnating ka, umalis ka ng bahay. Yun ang sila, Ate Ging. Hindi ka napipirmi kasi. Oo, alam nila. Kasi pag nasa bahay, tinan mo, baka may lagnat si Vicky, baka may sakit, naman ganun. Alam naman kapatid ko yan. Pero very supportive naman sila na, saan ka pupunta, magsabi ka lang. Kasi lagyan kaya namin ng apps yung cellphone mo kung saan ka makakarating. Kasi minsan May sasabihin, GPS, may tracking device. Alam niyo po mga lolo't lola, kung ano po yung feel ninyo na gawin niyo po. Halimbawa, mahilig kayo magluto po kayo. Opo, mahilig po kayo mag-video po kayo. Pwede pa rin naman kayo mag-vlog, kahit mga lolo't lola na, di ba, Ate Gangs? O kaya nung gusto nyo mag-serve sa simbahan, punta po kayo. Kahit po sinabi nung pari sa atin na, kung kailan ka nag-retire, saka ka nagsisilbo sa Diyos. Ay sige na po, tanggapin nyo na po dahil totoo naman. Di ba po? Pero ang nagkagandahan lang kasi sa akin, nasimulan ko na noon, tinuloy ko lang. Tama. So, wag po tayo mawala ng pag-asa. Lahat po kaya natin. Opo, kung dati gusto nyo mag-basketball, mag-basketball pa rin kayo. Ingatan nyo lang ang inyong mga buto. Mga buto-buto. Diba, Ate James? Ako po naglalakad, minsan kahit wala akong schedule, naglalakad ako, Ate James. Yung lalakarin ko yung kabilang subdivision. Pagbalik ko, nakapamalengke na po ako noon. Ikaw lang mag-isa yan, hindi mo kailangan ng kasama. Hindi, minsan may nakakasabay ako, may nakakasalubong ako, hi and hello, ganun. Basta ganun lang kasi, ba't hindi pa naman ako sa kabilang subdivision? Kasi marami namang pwedeng lusot-lusutan doon, mga ganun po. O kaya naman, tumulong po tayo sa parokya. Pwede naman po, pwede kong maging collector, kung magaling kayo magsalita, magbasa, pwede rin po. Pero syempre, kailangan natin mga kabataan na rin. No? Pero tayo mga lolo't lola, kung kaya nating gawa ng maging masaya ang buhay natin, para mapakita natin sa mga kabataan na, ganito pala mabuhay, dapat hindi nawawala ng pag-asa. Go! Sige lang po, kayang-kaya po ng mga lolo't lola yan. So, paano naman kaya sa pagpapalaki nila sa kanilang mga apo? Minsan may tendency na dalawang bagay lang yan eh. Either kontrabida sila, alam mo yon, di ba? Mga KJ. Or sila naman ang nag-i-spoil at nagpapalaki na ulo ng mga kabataan. Ano naman ang masasabi mo sa kanila? Wow, spoiled ako ng lola ko. Paano ba yan? Sunod ang loko mo sa lola mo. Oo, mabait akong lola ko eh. Yung step lola ko yun, ay nabutan ko eh. Mabait sa akin yun. Anyway, ganito po, marami ko mga classmates na mga lolo't lola na rin ngayon. Ang may bago po sila ngayon, apostolate po, nag-aalaga ng apo. Yun po. So, pwede po kayo mag-apply doon. Kasi, minsan natutuwa nga sabihin nila, pupunta ako ng US ni, wow, mag-US ka sana. O sabi nung katabi ko, naku, huwag ka maniwala dyan, mag-aalaga ng apo yan, apostolate yan. Ganun ba? Wala naman akong apo, sabi ko sa kanila, wala man ako. Tapos, yun, masaya sila sa ginagawa na. Iba nagta-travel. Go, mag-travel kayo. Habang kaya pa ng mga tuhod, hindi ba? Oo, ganun yun. Kasi sabi nga
i-enjoy po natin ang buhay natin bilang pasasalamat sa Diyos. Kasi hindi lahat ay nabibiyayaan ng ganito kahabang buhay. Amen. Diba? Kaya dapat Amen. tuloy-tuloy lang at bigyan natin ng kasiyahan yung sarili natin. At the same time, tandaan po natin na ang ginagawa natin ay pasasalamat sa Diyos. Yun po. Amen. So, kumusta yung mga kasamahan mo na nag-retire na? Kumusta ang mga buhay nila? Shout out ka sa kanila. Batiin mo sila. Ayan, ang mga kaibigan ko na retired na from Notre Dame of Greater Manila, hello kayo dyan. Active din sila kasi nakuha ko sila member ng Obliquely Associates. Very good. Kinuha ko oo. silang members sa simbahan, no? Kaya masaya naman sila ngayon. Mamaya meron kami schedule, Ate James. Ayun, kasama namin ng mga kabataan. Mamaya magkakaroon kami ng Taizé prayer. Ayan, salamat sa Diyos. Ang dami nating napagkwentuhan at sabi nga natin, laging yung pag-asa hindi humihinto. So, sa bata ka pa lang, yung pag-asang yon sa'yo, it's just a word kasi automatic na sa'yo na hindi, tutuloy lagi ang buhay. Kaya kita nyo naman napaka-bubbly pa rin ni Miss Vicky at maraming karanasan ng kanyang binaon na hindi nagpahinto para yung active life tuloy-tuloy pa rin talaga hanggang sa kinabukasan. So Miss Vicky, tayo ay nagse-celebrate ng 40 years of gratitude and hope. So for our last segment, kompletohin mo lang yung title. You are grateful for Lay Force. At ang ending, your hope for Lay Force. I'm grateful for Lay Force because they accepted me as one with them, as family. Ano na yung isa natin? Hope. I'm hopeful na maging mahaba pa ang ipaglilingkod ng Lay Force para maraming marating na mga kabataan na maipagpatuloy o maipahayag ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. At sana po maging bahagi din kayo ng Lay Force. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Maraming salamat, Miss Vicky. Pero syempre sa ating pagtatapos, kami ay tulungan mo sa panalangin. So mga lolos and lolas, may role pala tayo. Pwede tayo makiisa sa pananalangin para sa bokasyon. Pwede tayo mag-contribute. Yung mga pinamimisa natin, no, napupunta rin yan, na-finance din yung needs, no, ng mission ng mga OMI. So for our closing prayer, So, invite ko po kayong lahat na manalangin sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin para sa bokasyon. Panginoon ng anihan, pagkalooban mo ng lakas ng loob ang mga kabataan na tumugon sa iyong panawagan. Buksan mo ang kanilang mga puso sa madakilang kaisipan at bagay. Kasihan ang lahat ng iyong mga alagad ng mga magkaayong pag-ibig at pagbibigay sapagkat ang bokasyon ay sumisibol sa mabuting lupa ng mga tapat na tao. Isalin mo sa mga nasa relihosong pamumuhay, parokya, ministry at pamilya ng may pagtitiwala at biyaya na maghihikayat ng iba pang yakapin ang malakas at marangal na landas ng nakatalagang buhay para sa iyo. Pagbuklorin mo kami kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin at sakramento upang magawa naming makipagtulungan sa iyo sa pagtataguyod ng paharing iyong awa at katotohanan, katarungan at kapayapaan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Let us praise the Lord. And give Him So maraming salamat. Kami sinamahan ninyo dito sa ating serye, Hope in the Heart of Vocation. So maraming salamat, Miss Vicky Ombre-Bueno, at sa iyong buong komunidad na patuloy mong sinasamahan at tinutulungan. We'll see you again next Monday. Bye-bye.